guys? Stop mga dre. Punta tayo ngayon sa Amihan. Doon ko re-reviewin tong nabili kong sasakyan. Kasi wala akong, doon kasi sa amin pangit ang parkingan eh, tsaka masikip, matao. So doon kasi sa Amihan, may alam akong lugar doon na pwede ako magpalipad ng drone. Tsaka tahimik. Tara, let's go. Nakahanap tayo ng magandang spot sa Farmview. Dito lang yan sa Amihan. Look at this. Video ko ngayon is review. 2 months ko na nagamit tong minivan na to eh. Ano ba yung mga, kung magkano ko to nabili, at papakita ko rin sa inyo yung mga parts nya, kung bakit ganun yung presyo. Okay, let's go. Ito nga pala yung minivan ko, DA64W Sporty. Yeah, Sporty Edition. Ganito yung itsura niya pag sporty. May tatlo kasing variety ang DA64W. Yun yung Sporty, Smiley, tsaka Samurai Edition. Yung Samurai Edition, ang itsura nun, ano siya, tatlong manipis lang na guhit pa ganun. Tapos yung Smiley, yung kay Mayor TV, parang tatlong malaking ganito, chrome na makapal. Yan. Ito nga pala yung sa akin, di Sporty Edition. Meron siyang bumper. Yan. Tapos 2-tone color na rin to, puti, itim, sa papel. Yan, naka-mugs na rin siya. Yan, sobrang duming mugs. Yan, ito tubular ginamit dito. Side step. Yan, magkabila yan. Tapos meron na rin siyang mudguard. Naka-spoiler. Yan, may bumper na rin, harap likod, bumper. Meron siyang dashcam. Ito naman yung tawag dito, reverse cam, dashcam. Yan. Tapos yan, bumper, steel bumper, harap likod. Ito yung trunk nya. Meron siyang libreng upuan. Yan. Pasensya na kayo, madumi. Ever since hindi ko ito pinakakarwas, ano lang, winawalisan ko lang yung loob. And then meron na pala siyang roof rack. Ayan, roof rack, rain visor. Yan, size 13. Yan, side step. Item yung ano niya. Tapos naka-automatic na pala siya. Yan, pwede mo siyang may ano na siya, susi. Yan, lock, tapos unlock, alarm. Ang kagandahan dito, naka-registered to itong roof rack. Pinapa-register din sa LTO yan. And then start natin.
Yan, ito yung loob. Pinsan na kayo, madumi. Ayan, ito yung loob niya. Ayan, may kasama na siyang pan. And then, ayan. Totally wala pa ako ina-upgrade dito. Ito yung dashcam niya. Naka ano pala to, automatic sliding door. Ayan, pag pinindot lang to, ayan, bumubukas yan. Naka leather seat na upholstery, Suzuki logo. Tapos ayan, ganyan lang, sliding, automatic sliding door. And then yeah, start ko lang. Yeah, naka ano na rin yan, automatic din yung side mirror niya. Automatic side mirror. Tapos automatic din yung ano niya, window, power window kumbaga. Yan, ito yung dashcam. Basically all goods. So itong mga ganitong sasakyan is ito yung legit na JDM. Ibig sabihin ng JDM is Japan Domestic Market. Sa madaling salita ay Japan Surplus. Binibili to ng mga importer sa Japan. Tapos ang pagkakaalam ko, pag dinala to sa Pilipinas, kalas ano to, kalas-kalas, nire-reassemble nila. Pero all parts nito Japan talaga, 90% parts Japan. Kaya tinawag siyang JD. Ito yung mga legit na JDM. And then yun, bebenta dito. Ang builder ko nga pala dito is si Surplus Pinas. Surplus Pinas. Siya ang nag-build nito. Ayan. Shoutout kay Surplus Pinas. Meron na rin siyang handle dito. Ilaw, ito. Pasensya na kayo, madumi. Hindi ko kasi nililinit, pinapakarwas yan. Punas-punas lang ako. Ayan. Saka init. Pasensya na kayo ha, mainit. And then sa total, ang shipping kasi nito naglalaro sa 25 to 30,000. So ang total nitong sasakyan na to is umabot siya ng 396. Kaya siya umabot ng ganun. Ito yun ang full price nito. Siyempre ano yan eh, kumbaga saan eh, may makakabili ka naman nito ng mga 200,000, mga basic setup. Yun yung pagkakaalam ko pinakamurang pag nagpa-build ka, basic setup. Yan yung itsura nya. Basically yan yung itsura nya. So sa mga nagsasabi ano daw, sirain daw, nag-overheat, hindi, I don't think so na ano, kasi Japan to eh, made in Japan, manufactured in Japan. Ni-reassemble lang siya dito sa Pilipinas. Yun lang, reassemble. Pero hindi, pag tinignan mo nga yung ilalim nito, hindi siya kinakalawang yung ilalim. Kasi iba yung bakal na ginamit. Iba talaga pag sa Japan ginawa. Made in Japan, kumbaga. So, yun na lang. Doon natatapos ang video ko. Salamat.